Eh, akala ho yata nila mga bossing kapag ka niratrat nila ng niratrat si Vice Ganda, eh hihinto na ho mga kababayan. Akala ho yata nila kapag ka kung ano-ano yung mga pinagsasabi nila o nilait-lait nila si Vice Ganda, eh hihinto na ng pang-aasar sa kanila. Gusto nyo ito pa? Gusto mo nyo makita nyo pa ho ito? O eto. O ayan. Vice Ganda. Pakinggan ho. Ang french fries ng McDo, tasty. Sabi ni Lani. Game. Kilo ng bigas ay 50 pesos. Nagkukwenta, ano? Kala ko ang banat dito, 20 pesos na bigas ho eh. Pero iba, mga kababayan. Tingnan nyo ho, oh. Kilo ng bigas ay 50 pesos. At ang kilo ng baboy ay 300. Magkano na? 20 pesos at kilo ng baboy ay 300. So, 320 na. Tama ho ba tayo? 20 pesos at 300 ang kilo ng baboy. Banat! At ang kilo ng manok ay 280. 280, 320 plus 280, 600 na. 600, okay. Banat! At ang tubig ngayon ay 150 ang isang litro. 150 isang litro, 600 plus 150, 750 na. Magkano ang confidential fund? Akala nyo titigilan kayo ni Vice Ganda? Hindi. No? At yan po, mga kababayan, yung mga tanong, mga simpleng banat ni Vice Ganda niyan, akala nyo joke lang yon? Hindi. Yun din ang katanungan ng mamamayang Pilipino. Magkano? Nasaan? San ginasta? Bakit nawala? O kung gano'n, bakit si La Chica ang kumukolekta ng confidential funds, etc., etc. Yan ang tanong ng taong bayan mismo, mga DDS. Di ba? Ultimo nga kayo hindi nyo masagot yan yung mga DDS o mga bossing. Ultimo ho sila, hindi ho nila masagot yun, mga boss. Bakit to? Kasi yung mga iniidolo nila, yung mga Duterte, lalong-lalo na si Inday Sara, eh wala naman ho tayong naririnig dyan na kumbaga pang banat diyan. Di ba? Wala naman tayong naririnig na pang-depensa nila patungkol diyan sa confidential funds na yan. Biruin mo ano sasabihin ng Vice Presidente, eto nandito tayo ha, tayong bayan ang nagtatanong. Tapos ang isasagot sa iyo ng Vice Presidente, wag kayong mag-alala. Sasagutin ko yan sa tamang lugar. Ano yun? Di ho ba ang dapat ang pinakamagandang sagot dyan, ang tamang lugar ho, mga boss Chief Amo sir, ay isang press con na maririnig ka ng mamamayang Pilipino dahil ang kada Pilipino ang nagtatanong ho kung saan napunta yung confidential funds. Sabi ni Jay Cas, narinig ko lang kay Sara sa confidential funds niya ay bloodbath, regla pa, pinangligo niya. Naku, niliteral mo naman. O di ba? Yun yung tamang kasagutan doon. At yun ang tamang lugar para sagutin ho yung tungkol sa confidential funds. Dahil ang mamamayang Pilipino ang naghahagilap kung saan po napunta yung confidential funds. Saan po ginastos talaga yung confidential funds. Dahil ang dami po nating mga nakita na mga Mary Grace Piatos. Ang dami po nating nakita na mga resibo na wala po sa PSA. Walang birth certificate, walang death certificate, at wala din pong marriage certificate. Sabi nga nila, sandamakmak yung resibo, nagawa-gawa lang. Imbe-imbento lang. Di ba? Saan sila nagko-compute? Hindi yun, hindi sila. Saan na po? Ay, nako. At yan ho mga kababayan, yun pong impeachment na ngayon po naka-archive, hindi po ibig sabihin nun na wala na ang confidential funds. Hindi na pag-uusapan ang confidential funds. At hindi po ibig sabihin nun lalusot na po ang Vice Presidente sa usapin po ng confidential funds. Hindi ho mga kababayan. Kasi po wala naman silang nasagot doon at wala naman po silang naidepensa doon mismo sa confidential funds na yun mga kababayan. Wala, as in wala. Ang dahilan lang po kung bakit sinabi na unconstitutional daw ay dahil
Dahil sabi ng COMELEC, kapag ka naaalala ko ho yung sinabi ng COMELEC, pasensya na ho natatawa ako. No? Dahil pag naaalala ko yung sinabi ng COMELEC na hindi binigyan ng pagkakataon na mag-explain si Inday Sara Duterte, siguro sa iba, hindi, sorry. Siguro sa iba pinalabas, no? Yung mga hearing po ng House of Representatives, mga kababayan, yung mga patawag po kila Inday Sara Duterte, kasi mukhang hindi ho alam ng COMELEC kung kumbaga binigyan ng pagkakataon na magsalita o sumagot ang Vice Presidente. Parang hindi nila alam, parang hindi nila napanood yung mga ganun ho, dumami pa nga ang dapat imbestigahan. Sabi, nakakatuwa naman talaga sila, idol. Hindi, sorry na, COMELEC. Sorry na, Supreme Court. COMELEC ako ng COMELEC yata kanina. Sorry na, Supreme Court. No, natatawa lang kasi ako kapag ka naaalala ko na yung, na yung sinabi nyo talaga na hindi binibigyan ng pagkakataon ng Vice Presidente na mag-explain. Na mag-explain. Sorry na, baka iba lang talaga yung napapanood ng COMELEC. Anong COMELEC na naman ako? Baka iba lang talaga ang napapanood nung Supreme Court, mga kababayan. Eto ba, isa pang banat ni Vice Ganda sa inyo, mga DDS. Ay, nako, ayan, nakauwi na pala si Ari Rookie. Nakala ko umalis ka agad. Paano yung dance mo? Isa ka pa, Roque. Hindi kasi si Roque ho, mga kababayan, sumasawsaw dito sa usapin nung kay Vice Ganda. Nakikisali ho, mga bossing. No? Keso daw ho, nakahiga na, nakadapa na daw po si Tatay Digong niya. Sinisipa-sipa pa daw ho ni Vice Ganda, mga boss Chipamo, sir. Naalala niyo ho, yung nakakulong si Senadora Leila de Lima nung panahon na yon. Siya ay senador. Ano sabi ni Roque? Mabulok sa kulungan si de Lima, di ba? Habang siya ay nasa kapangyarihan at habang siya ay spokesperson ng dating Pangulo. Ganon din naman ang ginawa niya. Mas malala pa. Di ba? Mas malala pa ho ang ginawa ni Harry Roque kaysa kay Vice Ganda. Ulitin ko ho, mga bossing. No? Yung kay Vice Ganda, inulit niya lang ho yung sinabi ng dating Pangulo. Yung kay Harry Roque ho, mga kababayan, mismong pinunto niya na mabulo ka na dyan sa kulungan na yan. Di ba? Sabi ni Erwin Barela, double standard itong butanding na si Harry Roque.